Palapakan po natin ang ating birthday boy, Yorme Isko Moreno Domagoso. Mga kababayan, habang ang iba ay nagdiriwang ng kani-kanilang kaarawan sa magarbong handaan, si Mayor Isko, ibang klase mga kababayan. Napanood ko yung video mo. Kaya pinasundo agad kita. Lagi may awa ang Diyos. Pinili pa din niyang ipagdiriwang sa mismong araw ng kanyang birthday na makasama ang mga lolo't at lola natin sa Home for the Aged sa Maynila. Diba nag-promise ako sa inyo last year? Pabalik ako. Grabe, dito mo makikita kung gaano kalapit sa puso ni Yorme ang ating mga matatanda. Tapos hindi ka pa dadalawin ng mga mahal mo sa buhay. Tapos para kang hindi nagkaroon ng pamilya. Kwento nga ni Mayor Isko, ilang taon nang nakalipas, ilang oras lang pagkatapos ng kanyang kaarawan, ay pumanaw ang kanyang ina. My mother died immediately a few hours after my birthday. Masakit. At ula noon, daladala niya yung bigat at inspirasyon na yon sa bawat taon ng buhay niya. Kaya, total, nandito naman na tayo. Pwede tayo na lang ang mga pamilya. Palapakan po natin ang ating birthday boy, Yorme Isko Moreno Domagoso. Thank you. Good morning. Aga-aga, naka-coloritis kayo. Lahat ng chinchanso nyo yata ang tinabi ng 1960s isinapang ninyo lahat sa mga... Palakpakan naman natin ang ating mga lolo't lola dancers. Anyway, good morning. Si Lola Chedeng. Malakas na. Kasi may isang medicine about more than a month ago na nagbigay sa akin ng video. Nahanap daw ako ni Lola Chedeng. Nandun siya sa pader. Nakahiga lang doon sa teras. Napanood ko yung video mo. Kaya pinasundo agad kita. Lagi may awa ang Diyos. Masaya ako dahil nagamot na siya, no? Pagdating niya dito, tinatinan kagad siya ng doktor, and now on her way to recovery. Nay, mas marami bang tropa dito? Kasi solo katawa ka doon sa labas dito sa Oblo. Sino ba ang bago mong shota ngayon dito? Sino ba nang liligaw sa dito hindi pa nagpapaalam sa akin? Wala pa. May asin pa si Lola Cherry. But anyway, di ba nag-promise ako sa inyo last year? Pabalik ako. Actually, ito yung birthday ko talaga. Yung personal celebration ko is always with you and our kids, no? Sa ating mga bahay na inaalagaan natin na sa privado at saka sa pampubliko. Pero special lang lagi ang senior citizen. Di ba may pangako ko? Sabi ko, naalala niyo yung issue? Nasa bote? Tama ba? Naalala niyo, nasa bote, yung last year. Di ba sabi ko, babalik ako, may awa ang Diyos. Yung bote, gagawin kong lata. Lahat kayo, dahil birthday ko, may regalo kayo sa akin. Lahat kayo, nakakaroon ng insure. Pampalakas, pampakinis. Malamang to, next year. Thank you, Tay. Thank you. Thank you. Next year, malamang to. Night Chedeng, ipapaalala ko na sa inyo, si Father, nagkakasal. Pwede ka naman ikasal sa simbahan. Father.
isang lechong baka ako, matuloy lang. Ayaw na mag-asawa. O pero pag gusto mo namang civil, civil wedding, nagkakasal ako. Pupunta ako rito, makakasal ka lang. Pero, kamusta kayo? Maliwalas ba ang ating pasilidad? Mababait ba yung ating mga lingkod bayan na empleyado ng gobyerno? Sinalagaan ba kayo? Hindi ba matigas ang ulo nyo? Parang pupils lang. Pero tingin ko naman mas maaliwala sa mga mukha nyo ngayon kaysa last time. So masaya ako. Anyway, yung gatas ngayon, meron pa kayong, of course, yung Jollibee natin. At lahat kayo may cake. Diabetes kayo. Pamisa-misa. Gaano kadalas ang minsan? Parang pelikula yun, ha? Nay! Tay! Ako, ang wish ko talaga, let there be peace on earth. That is really my personal wish. Two things yan. To the world, because of what is happening. And most of the time, yung mga nangyayari na yun, wala tayong ka-control-control. Dahil laruan ng mga big boys yun. Pero bandang huli, tayo rin ang madadami. Pangalawa, umiral na yung pag-uunawa at pagmamalasakit sa isa't isa bilang Pilipino. Parang there is too much hate among each other. There is too much noise. Hindi natin masisi ang taong bayan talaga naghihilag po sa galit sa nangyayari sa ating bansa. Pero dahil sa kasalanan ng iba, naitatanim sa ating damdamin at isip ang magalit sa kapwa. Kaya kung bakit lalong umiingay ang ating pamayanan. Kaya ako sabi ko, those who created or made mistake should pay the price. But we should not continue to hate each other. Alam niyo yung mga yan, pagka tinitingnan ninyo, pagtapos at tiklop ng araw, sa maniwala kay Saidi, politiko lang ang makikinabang dyan. The same system, same structure, iba lang ang may hawak. Pareho-pareho yan. Kaya talaga ako, kaya sabi ko sana tumahimik na ang bansa. Yung tahimik is such a way, yung meron na tayo, ibalik natin yung malasakit sa kapwa. Kailangan walang kasalanan dito. Kasama ng nagkasala. Then who are we to judge? That's exactly my point. Yeah. Ang mundo, gobyerno, organisasyon, samahan, pagkakaibigan, pag-aasawa, hindi yan perfectong samahan. Hindi yan perfectong may mga tao kasi na they live in Disneyland. No? Ang tawag ko doon, the world of make-believe. Kaya sa akin na lang, yun lang talaga yung wish ko. Na maibalik yung malasakit sa kapwa, pagkakaunawaan, lalo na kayo, mainit din ang ulo nyo. Irritable na, tama ba? Paano ko naman hindi mairita? Kaso-kasuhan mo, masakit. Konting kembot mo, masakit. Lahat na lang yata ng sakit sa katawan, mararamdaman mo araw-araw. Tapos hindi ka pa dadalawin ng mga mahal mo sa buhay. Tapos para kang hindi nagkaroon ng pamilya. My mother died immediately a few hours after my birthday. Kaya yung kinukwento ko sa mga kabataan sa Maynila,
yung kinukwento ko rin sa inyo. Masakit. O kaya, total, nandito naman na tayo. Pwede tayo na lang ang mga pamilya. Sa pamilya ba umiiral ang pagmamahal? Sa pamilya ba umiiral ang pangunawa? Sa pamilya ba umiiral ang malasakitan? Pagtutulungan? Pagmamahalan? O, tapos na. Wala na tayong dapat ikagalit sa isa't isa. Alam niyo mga kababayan, nakakatuwa talaga si Yorme. Bilang isang public official, pwede naman niyang piliin na mag-celebrate sa City Hall kasama ang mga opisyal at mga bisita. Pero hindi. Mas pinili pa din niyang puntahan ang mga lolo't at lola nito sa mismong araw ng kanyang kaarawan. At habang pinapanood natin yung video, mararamdaman mo talaga yung genuine care. Hindi showbiz, yung mga yakap, kwentuhan, tawanan, galing sa puso. Sabi pa nga ni Yorme, sana kahit sa maliit na paraan, napasaya ko sila. At doon mo makikita kung gaano kalalim ang malasakit niya. Kaya mga kababayan, ito yung klase ng leader na kailangan natin. Yung hindi nakakalimot sa pinanggagalingan at marunong tumingin sa mga nakakatanda bilang pundasyon ng lipunan. Hindi lahat ng may kapangyarihan marunong magmahal sa mga matatanda. Pero si Yorme, ipinakita niya na minsan, ang pinakamagandang selebrasyon ay yung nagbibigay saya sa iba. Kaya saludo ako kay Mayor Isko dito, isang anak na hindi nakalimot sa pagmamahal ng magulang at isang leader na marunong magpahalaga sa ating mga lolo't at lola. Mga kababayan, sa Maynila, hindi lang serbisyo ang ibinibigay ni Yorme, kundi puso. Ako nga po pala ang Kuya Jay nyo na palaging nagpapaalala sa inyo na dapat alam mo to.